Good day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Doña Soledad Better Living Parañaque. At isa na namang motor ang i-vlog natin dito kay Rusi Branch. One of the cheapest dirt bike ngayon sa market, KRY 150. Ano naman kaya ang meron dito? Tutok lang kayo dahil check lang natin yung kanyang specs, features, and also the price. Start tayo guys sa kanyang kulay. Meron tong 4 available colors. Itong binablog natin na orange ngayon. Meron din siyang kulay green, kulay red, kulay blue. At yung mga napapalitan lang dun na kulay is kung ano nakikita yung kulay na kulay orange dito, yun lang yung naiba. Kasama na pati frame. Looks muna tayo guys, for its price talaga. Masasabi ko namang sulit siya. Kasi mula dun sa mga spare parts niya guys, kung makikita nyo siya in actual, napakagaganda ng mga naka-install sa kanya, yung kanyang brakes, yung kanyang sprocket, chain, yung kanyang grip. At syempre dun sa nag-design ng kanyang decals, napakaganda ng combination niya. Pati yung kanyang fender. Dito na tayo sa kanyang gulong. Ang gulong natin ay tube type siya at may size to na 2.75 by 18. Sa experience natin, yung size 18 na gulong ay mahirap hanapin sa probinsya. Nung nagkamotor tayo ng enduro type din, kaya lang dun sa ibang brand. Magandang upgrade dito, siguro rim 70. O kaya kung may available na tires na size 18 naman, di okay na okay lang din kasi napakaganda nung kanya rim. Kulay itim na rin. Mas naging maporma pa kasi may decals dito sa baba na Rusi Racing. Ang galing din nung nag-place nung decals niya dyan sa kanyang rim. Nagdagdag ng pogi points. Isa pang magandang nakita ko dito, yung kanyang disc. Ayan, napakaganda nung kanyang design. May size to na 3.5mm. Ang typical size ng mga disc brake natin in the market is 3. Pero dito, 3.5. Meron pa tayo makikita ditong dual path caliper na talaga namang sasabay sa high performance nitong si KRY. Makikita rin natin dito yung kanya brake hose. Ayan, matibay din to. Kung makikita mo siya in actual at may hipo mo siya, hindi siya yung typical na brake hose. Ayan. Tapos, meron din tayo dito yung kanyang speed meter sensor. Ayan, digital na rin po yung kanyang speed meter sensor. Ang ganda na rin nung kanyang hub dito. Makikita mo yung mga ganitong design ng mga hub. Nasa mga KTM, yung mga Kawasaki, and nakikipagsabayan na rin si Rusi. Kulay itim din. Tapos meron ka ditong suspension guard. Kahit na isabak mo to sa putikan, meron ka ng katulong. At hindi lang yan. Kahit na may plastic protection guard siya dito, meron din dito sa kanyang loob. Pwede mo rin siyang tanggalin kung gusto mo kasi removable siya. Nagustuhan ko rin yung design ng kanyang decals. Ang kanya namang suspension dito sa harap ay inverted telescopic fork. May guard siya dito at ito yung sinasabi ko. Removable yung tela na nandito sa kanyang likod. Ayan, exposed na yung kanyang suspension. Pero kung gusto mong mas protected siya, di lalagay mo lang yan. I-stay mo lang siya dyan. Diba napakasulit naman ni KRY 150. Kung papasyal naman tayo dito sa kanyang fender, wala ka rin itulak kabigin dito. Kasi yung ginamit nila ditong plastic, ayan, makunat. Kaya makikipagsabayan to sa performance ni KRY. Hindi siya mapuputol kahit na matagtak. Kasi napakatibay nyo. At yung extension naman dun sa kanyang likod, may design siya. Ayan, napakaganda. Dito naman tayo sa kanyang headlight. Ang headlight po nito ay halogen. Hindi po siya LED. Pero ang LED sa kanya is yung kanyang turning lights. Napakaganda rin ng decals niya dito sa kanyang harapan. Rusi, super power. Tapos meron na rin siyang decals na Euro 3 kasi Euro 3 compliance na to. Ibig sabihin, mas mababa yung emission niya compared to other engines. Isa sa nagustuhan ko dito sa kanyang harapan ay hindi masyadong halata yung kanyang turning lights. Ayan, parang wala. Same lang din dun sa kanyang likod. Isa rin sa nagustuhan natin dito sa motor na to ay itong kanyang headlight cover. Makikita natin dito, may lusutan itong kanyang brake hose dito. Hindi natin typical na makikita to sa mga budget meal na enduro type na motorsiklo. Gustong-gusto ko lang, napakaganda ng design niya. Dito na tayo sa kanyang handlebar. Kung makikita nyo, napakaluwang nung kanyang sako. Ang makikita nating mga buttons dito ay yung kanyang headlight option. Hindi po siya aho. Meron din tayo ditong high beam and low beam indicator, dimmer option, tapos signal light option, yung kanyang busina. Doon naman sa kabila, meron naman tayo ditong button for its kill switch. Kakaiba naman to kasi dislide, hindi siya yung dipindot. Ang kanyang starting system is push button, electric starter, at meron pa rin siyang kickstart. Nagustuhan ko nga lang din dito ay itong kanyang throttle. Mukha na siyang aftermarket kasi inverted na rin siya. Mukha siyang quick throttle, no? At yung isa pa sa nagustuhan natin dito sa motor na to, yung kanyang rubber grip, napakadaming design dito na patusok para mag-add ng friction or mag-grip natin ng mabuti itong motor natin kung
binabakbak natin sa mga off-road na lugar. Mga levers naman natin ay hindi pa siya coated. Ayan, ganyan pa rin yung kulay silver. Ito naman yung ating meter panel. Napakaliit lang din niya. Okay naman niya. Suited sa pang off-road kasi matagtag nga, di ba? Hindi natin magagamit yung malaking meter panel kasi baka masira lang. Meron siyang speedometer dito na kilometers per hour lang yung option, walang miles per hour. Meron din tayo dito sa pinakagilid. Ito yung kanyang turning lights indicator. Nandito yung kanyang high beam indicator. Dito naman sa kabila is yung kanyang gear indicator. Andito rin sa taas naman, RPM. Dito sa pinakababa, nandito naman yung kanyang odometer. Dito sa side ng kanyang speedometer, nandito naman yung kanyang fuel indicator. Isa sa nakita kong factor kung bakit ako bibili siguro ng KRY ay itong kanyang body frame. Makikita mo dito, super lapad ng kanyang frame. Kaya kung ikaw ay non-professional tapos gusto mong sumali sa mga race, ito yung magandang beginner bike. Kasi yung kanyang suspension, mataba, yung kanyang frame, maganda, and magaan lang din tong motor na to. So all in all, yung idea is that kayang-kayang i-endure nung kanyang body frame yung stress na manggagaling sa kanyang katawan. Dito sa kanyang makina, meron siyang parallel dito na tubo, guard para sa kanyang makina. Kung may mga bato man dyan, ito yung unang tatamaan. Dito naman tayo sa kanyang gas tank. Ang maganda dito na nakita ko is meron siyang gas cap na may lock. Kasi dun sa mga dirt bike na nakikita natin is wala nang lock yung kanilang gas tank. Kasi nga naman, pag magre-refill ka, mabilisan lang, no? Pero si Rusi kasi, since this is street legal na dirt bike at may instances na iiwan mo siya kung saan-saan ng mga parking lot, ay naglagay si Rusi ng susian dito para hindi mabuksan yung gas tank mo ng kung sino-sino man, makapaglagay pa ng mga bagay-bagay na makakasira. Tayo dito sa ilalim ng kanyang gas tank. Meron tayo dito ng gas tank fuel switch. Ito ay naka-off sa ngayon, no? Pero pag nakababang ganyan, ito ay madami pang laman. Pero magre-reserve to once na yung gasolina mo is naging 1.4 lang or 1.5. O kaya 1 litro yung gas mo, pupugak yung motor mo, i-reserve mo lang siya. Ayan. Ibig sabihin, kailangan mo nang maggasolina ulit para hindi ma-empty. Sa kanyang leeg, akala mo may radiator to, no? Pero wala. Ito ay may air scoop, ayan, diretso papunta dun sa kanyang makina. Balik naman tayo dito sa kanyang tambucho. Ito pala, kung magpapalit ka ng pipe, ay hindi na kailangan buo. Pwede mong hanggang dito lang yung ipa-customize mong pipe. Pag-usapan naman natin yung kanyang maximum horsepower. Meron siyang 9.8 kW at 5,000 RPM. Ang torque naman nito is 14 Nm at 6,000 RPM. Malakas na rin tong motor na to. Ito yung mga makina ni Rusi na pinang sa sidecar. Na ngayon ay naka-single lang tapos papatakbuhin mo ng maximum throttle. Masasatisfy ka rin talaga kahit na 150cc itong si KRY 150. Ang gearings naman natin dito is 5-speed, no? Isang down tapos up na 4 na beses. Isa sa nagpasulit dito ay yung itsura ng kanyang panlikod. Isa sa part na napormahan ako dito kay KRY 150 ay itong kanyang swing arm. At itong kanyang swing arm napakasulit kasi meron din siya dito guard. Ayan, o, para hindi magkakaskasan yung swing arm saka yung kanyang chain. May guard na rin siya itong kulay orange dito. Ayan, napakaganda na rin. Meron din siyang guard dun sa baba in case na may mga tinik-tinik, may mga objects na pupunta dun sa kanyang chain, may haharang sa kanya. At para hindi masyadong pumagpag itong motor na to, meron na rin siya ditong chain rollers. Ayan. Ang ganda rin nung kanyang stock chain, kulay gold. Ayan, napakaganda, no? Parang yung nabibili mong aftermarket. At yung kanyang stock sprocket is 43 teeth. Sobrang laki na rin, kaya sa torque hindi ka bibitinin nito. Sa right side naman niya, nandito yung kanyang disc. Single pad caliper siya. Ayan, napakatibay. Napakaganda ng finish ng kulay niya. At ang size ng gulong natin dito sa likod is 110 90/16. Ayan. Itong likod niya, yung design ng kanyang rubber, marami kang pagpipilian sa size na 16. Sa suspension naman dito sa kanyang likod, malambot din siya, oh, tignan mo. Super lambot at naka-monoshock siya. Mukha siyang aftermarket kasi kulay puti na rin siya. Makikita rin natin dyan yung kanyang brake fluid liquid cap. Dito naman tayo sa kanyang upuan. Mukha na siyang aftermarket. Itong ginamit na seat cover dito. Kung sa grip lang din, super ganda nito sa pantalon kasi hindi ka mag-skid dito kasi ang dami ng patusok. Ayan, oh. Tapos may Rusi din dito na logo sa likod. Itong ganitong klase ng upuan ay pang short ride lang din. Kaya kung bibili ka ng motor, dapat naaangkop
kung saan mo gagamitin. Pero pwede rin naman tong pang long ride. Magdadala ka nga lang ng alaksan para kinabukasan may pangontra ka. At yung kanyang ignition switch ay nandito sa kanyang leeg. Wala siya dito sa kanyang ibabaw. Ito naman yung itsura niya dito sa kanyang likod. Nagustuhan ko talaga sa kanya. Very pointed yung kanyang tail. Speaking of tail, yung kanyang tail light is LED na rin pala. Yung kanyang signal light ay LED. At kung titignan mo siya dito sa kanyang likod, super bulky na rin. Gawa ng kanyang tire size. Kung dito mo naman titignan siya, ayan, yung kanyang itsura. Super rugged lang talaga. Hindi ito magpapahuli sa mga itsura ng mga dirt bike na motor na nasa market ngayon. Sa height naman natin 5'6", gawin nyo na po akong reference kung gusto nyong bumili ng ganitong motor. Try nating sakyan. Ayan. Ang feeling nito, not comfortable dun sa ating puwet, pero pwedeng pang araw-araw, no? Yan, yung kanyang suspension, lalo na pag nasa probinsya ka, tapos ang dami mong mga pwedeng daanang ilog, di pa sementadong mga daanan. Yan, angkop na angkop tong motor na to. Ayan, no? Tignan mo. Napakaganda ng kanyang suspension. Yung kanyang likod, napakalambot. Napaka-forma rin sakyan. Ayan, no? Malambot din yung kanyang mga lever. Ayan. Tapos ito naman yung itsura ko pagkakambyo na. Ayan, no? Napakagaan lang din niya. As experience kasi, dun sa amin, sa probinsya, XRM yung ginagamit nila, no? Pero yung XRM kasi, mas pricey ng kaunti kesa dito. Pero nasa option nyo pa rin kung anong pipiliin yung motor. Pero para sa akin, sulit na rin tong si KRY 150. Ang SRP pala nito is 69,000 pesos only. At ang magiging monthly mo for 3 years is 2,945. May rebate pa yan na 300 pesos. Magda-down ka lang ng 5,000 pesos, may iuwi mo na si KRY 150. At syempre, gaya nga ng mga sinasabi ko pag nanonood ka ng vlog natin kay Rusi, is kung i-cash mo yung 69,000 na SRP nito, pwede mo pang tawaran to na 2,000 to 3,000 pesos, depende sa kasa na pupuntahan mo. Ngayon naman, tatanungin natin ang opinion yung mga keyboard warriors. Ano naman ang masasabi nyo dito sa motor na to? I-comment nyo na yan sa comment section below. Sa mga napadaan po sa ating YouTube channel, kung nag-enjoy kayo at kung mahilig kayo sa motor at nag-aabang kayo ng mga motor na bago, please subscribe sa ating YouTube channel. Pasupport na rin po sa ating Facebook page at sa ating TikTok. Ngayong link ay ilalagay ko po sa description sa baba. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!